Kumusta po kayo mga boss idol? Mag-ingat po kayo palagi, lalong-lalo na rin sa ating mga OFW dyan, saan ka man panig ng mundo ngayon, nagtatrabaho or nagbabakasyon. Mag-iingat po kayo, no? At God bless you po sa inyo. At itong panonoodin natin, current news po ito, mula sa ABS-CBN News. Paki-subscribe po ang kanyang channel at paki-like and share na rin. Kasi po ito po isang viral ang ating panonoorin mula kay Senator Jinggoy Estrada. Meron silang konfrontasyon dito ng isang empleyado ng San Juan dito sa Office of the Mayor, isang supervising administrator daw na si Pia Hill. So yun yung konfrontasyon nila, hindi natin masyadong marinig, pero magkakaroon po sila dito ng paliwanagan both side para malinawan po natin kung ano ba yung nangyayaring parang away o sigawan sa nakuhaang nag-viral na videos. No, alamin po natin to. Ay kung kayo po ay madalas mag-check na inyo pong feed sa social media, whether Twitter o di kaya ay Facebook, malamang sa malamang ay nakita po ninyo itong viral video nga po na sinasabing encounter or di kaya parang ano ba to, away ba yan, sagutan sa pagitan po ng isang sinasabing empleyado daw ho ng San Juan City, Office of the Mayor at si Senator Jinggoy Estrada. Ayan, nakikita ho ninyo kung kayo'y nanonood sa Teleradyo Serbisyo yung mismong video na yan. Nakailang shares na po yan sa social media. Para humalaman natin yung konteksto kasi ako din nung pinanood ko yan, sabi ko, oo nga, no, meron siyang konfrontasyon na parang nagsisigawan at nakapamewang ang ating senador. At alam naman natin na mabait naman to si Senator Jinggoy, no? Parehas din naman to. Although syempre meron din siyang mga ikinaharap dati na kaso na kalaya naman na siya na bigyan niya ng katwiran yun or napagdusahan yung ibang kasalanan niya. Pero dito hindi natin alam kung sino ba talaga ang may kasalanan sa nag-viral na video na to, no? Halina't panoorin po natin muli. ay oo nga may sagutan. Pero ano ho ba talaga nangyari dyan ho sa viral video ho na yan? Malalaman ho natin mismo. Kasama po natin ngayon sa linya ng telepono ang Supervising and Administrative Officer ng San Juan City Office of the Mayor, si Ms. Pia Hill. Ms. Pia, good evening po. Welcome po sa Story Outlook. Si Joyce Balancio po ito. Good evening po, Ms. Joyce. Opo, good evening. So sa inyo na po manggaling, ano ho ba talaga nangyari dito sa viral video na ito? Saan ho ba to nangyari? At ano po ba yung kwento sa likod nitong nangyaring encounter ho na ito, Miss Pia? Okay po, sa San Juan Gym po yan, sa evacuation center po namin para sa mga nasunugang pamilya ng Barangay Bati. Hindi kasi nakita sa video yung initial encounter na hindi ko naman sila kausap. Actually, hindi rin ako nakatingin sa kanila. Sinigawan lang po niya ako ng, Hoy Pia Hill. Tinignan ko na lang po siya. Tapos, lumakad pa rin ako palayo kasi ayoko ng encounter sa kanya dahil parang mainit nga ulo niya, parang galit na galit nga siya sa tono pala ng pananalita niya. And then, hinabol niya po ako saying na hinaharang ko po daw yung mga tao niya, which is hindi naman po totoo. Kasi unang-una, wala ho ako function doon sa evacuation center. Ang trabaho ko po ay nasa labas. Naglilinis po kami ng listahan ng mga pamilyang nasunugan na kailangan po namin isubmit sa DSWD. Kasi po, magkakaroon po ng financial assistance releasing the following morning. Yun po yung trabaho ko. Hindi po ako part ng evacuation center. So, ang dami niya pong accusations. Actually, may minention pa po siyang ibang name na empleyado rin po ng City Hall na wala rin ako honestly idea ano yung sinasabi niya. So, yun po. Okay. Siyempre ako, nagulat din ako doon sa encounter kasi siguro hindi ko lang po siya ine-expect na makikita ko po siya doon. Okay. Sino po yung kumuha nitong video na to? Kilala ho ba ninyo sino yung kumuha at nag-upload? Actually, nakita ko siya eh. Nung habang nagkakaroon ng argument doon sa area, nasa plain sight ko yung babae. Tao po nila yun. Unang-una, bakit ho kami magre-release ng video na masyado nang huli eh. Dapat nirelease ho namin yan noong April after it happened.
Di ba po? Kasi walang sense eh. And if you analyze the video, maririnig niyo po yung mga side comments ng babae. And hindi siya, kumaga lahat siya negative against me. Kasi nga, ina-accuse nga nila ako na hindi ko sila pinapapasok sa site, ay doon sa evacuation center, and at the same time, kesyo wala daw protocol. Hindi ko po alam sa ang LGU na kapag may ganitong sakuna, walang protocol. Opo. So April pa ho pala ito, this year. April this year. Napakatagal na ho ito, Miss Pia. Yes, kaya nga po walang sense na lumabas yan ngayon. And actually, ang assumption ko na lang, ito, opinion ko lang naman to. Opo. Bakit yan lumabas? Kasi kare-release lang din naman no reverse decision ng Sandigan Bayan doon sa kaso ni Senator. Siguro, baka akala nila pag ni-release nila yung video na yan, makakakuha sila ng simpatya na si Sen nagpupunta ng San Juan at tumutulong. Hindi ko rin naintindihan. Okay. Medyo putol ho kasi itong video na ito, no? So, paano ho nagtapos yung encounter po ninyo, Miss Pia? Alam niyo po, from the very start, lumalakad ako papalayo. Siya yung habol ng habol. And syempre ako, kahit papano, inaobserbahan ko naman po yung mga tao sa paligid ko. And napansin ko nga, medyo marami siyang security personnel na nakapaligid. And at the same time, hindi lang security, may mga kasama pa po siyang ibang tao na nandun. Na yung iba, kilala ko talaga by name. And the rest, hindi ko talaga kilala. All throughout, lumalayo ako. Kasi nga, ayoko na dahil paulit-ulit lang po yung sinasabi niya sa akin na hinaharang ko daw yung tao niya. Never ko na-encounter yung tao niya in the first place no earlier than that time na magkasama sila. Hindi ko po sila na-encuentro dahil late na rin po ako dumating doon sa area. Dahil yun nga po, napag-utusan lang po akong maglinis ng listahan. And second thing, yung pag-alis ko po, kasi nga, sobrang lapit niya sa akin Sobrang lapit. Inaambahan niya ako ng katawan niya Sobrang lapit ho ng mukha niya. At naaamoy ko talaga kahit yung hininga niya. Naaamoy ko po. So, nakikita ko yung nginig niya. And at the same time, syempre ako, natatakot din naman ako. Senador yan Sino bang gugustuhin na bumangga sa senador? Ano ang naging pakiramdam ninyo habang kayo po ay nandyan sa encounter po ninyo with Senator Estrada? Kasi it appears dun sa video, ano po ba, mag-isa lang po ba kayo and then mas marami siyang kasama? Nakaharap po ninyo? Yes, mag-isa lang po talaga ako. Kasi yung grupo, earlier, kasi kasama ko yung kapitan, yung kagawad na nasunugan, kasi nga nililinis namin yung list. So, nung nalaman ko, kasi may pumunta po sa area namin na sinabi na nagwawala nga po daw si Sen. So, nagpunta ako doon. Ang talagang purpose ko lang is to get the chief ng CSWD para walang enkwentro na mangyari. Dahil alam naman ho ng mga taga-San anong ugali niya talaga. Ganyan talaga siya kahit kanino. Anyway, so hindi ako naging successful doon sa attempt kong makita yung CSWD chief. Kaya umalis na rin po ako. Ayoko na rin nga magkasalubong kami. Kaso, nung encounter na, syempre nanginginig po ako. Medyo natakot din ako, sa totoo lang. Pero, maliho yung accusations niya sa akin, kaya sumasagot din po ako. Opo. Following this pag-upload at saka yung nag-viral na video, although it's April pa ho pala, matagal na ho na panahon. From the moment na nangyari ho yan, ay meron ho ba kayong, I don't know, nagreklamo ho ba kayo? Meron ho ba kayong ginawang kahit anong aksyon? Or pinalipas nyo na lang ho yung naging encounter ho ninyo with the senator? Actually, I reported it to the mayor. Siguro, ko na rin yun, para lang malaman niya what's happening. Diba? Pero I didn't file any blotter or anything, though ang dami. Kasi itong si Senator Jinggoy Estrada po, mga OFW, mga boss idol, alam naman po natin na dati po silang may hawak ng San Juan. At mayor dyan ng matagal ang kanyang ating idolo rin na si Joseph Estrada, yung kanyang father, di ba? Na alam ko naging mayor din dyan, itong si Jinggoy Estrada. So talagang hawak ng mga Estrada ang San Juan. At yun nga, parang pinalalabas na hindi sila naging maayos dyan. Kaya hindi sila gusto ng mga tao at lalo na
yung pumalit na mayor sa kanila. O kaya parang nagkakaroon sila ng iringan or hindi pinagbibigyan yung mga hiling neto ni Senator Jingo Estrada, although isa siyang senador. Diba? Medyo ego yun nakakasindak or nakakatapak sa kanya yun. No? Lalo na senador na siya. Nag-a-advise sa akin kasi marami naman pong naka-witness na nandoon. Yung driver ko po na nandoon, inagawan po ng cellphone nung security niya. Kasi nakita niya, dahil nakatalikod ako, nakita niya dun sa area niya na pahabol sa akin si Sen. So ang ginawa nung driver ko, nag-attempt siyang i-video sana yung encounter. But it so happened na yung security niya naka-spread out that time, nahablot yung phone ng driver ko. So wala siyang nakuhang video. Okay. Sige po. Mabuti ho na kayo yung nakausap ho namin para sa inyo na humanggaling kung ano ho yung mga nangyari ho dyan sa video na yan. In spirit of fairness ho, kami ho ay tumatawag din ho ngayon kay Senator Jinggoy Estrada para bigyan ho namin siya ng pagkakataon na sabihin din ho yung side niya kung ano ho ba yung nangyari. Okay. Opo, Ms. Pia. Okay itong ginawa ng newscaster na to, ng ABS-CBN News, no? Naging pareha sila sa both side or both campo ng bawat isa na merong paliwanagan, no? Para malaman din po ng taong bayan kung ano ba nangyayaring konfrontasyon dyan sa kumakalat na viral videos na yan. Yeah, opo. Maraming salamat po. Yan po si Miss Pia Hill. Mula po siya sa Office of the Mayor po ng San Juan City, Supervising Administrative Officer. Miss Pia, maraming salamat po sa inyong oras ngayong linggo ng gabi. Ingat ho kayo parate. Maraming salamat po. Thank you. Naku, viral na viral ho yung video na kayo po ay nandoon. Ano po ba ang inyo pong kwento, Senator Jinggoy? Ano ho ba nangyari dito? Okay, ganito ang totoo nangyari dyan Opo. April 16 nagkaroon ng sunog. Itong taon na ito, this year. Opo. Dito sa isang barangay namin, sa Barangay Batis. Tapos April 18 nangyari yung video na yan. So that was several days after. Inutusan ko yung aking staff na pumunta sa evacuation center sa San Juan Elementary School para pakuha yung mga listahan ng mga nasalanta nung sunog, o biktima ng sunog. Opo. So, nung pumunta yung staff ko, ayaw papasukin. Ayaw nila papasukin. At ang sabi raw, at nagpakilala na office ko at ang sabi raw, bawal kumuha ng tulong sa mga estrada. Okay. So bumalik ng aking staff sa aking tanggapan, sa aking dito sa aking bahay dito. Kung totoo yung sinasabi ni Senator Jinggoy, Paul yun, di ba? Kumbaga hindi na yan pagtulong sa kapwa yung pinahihiran nila. Kung hindi, personal na baka merong hindi magandang kasunduan o pagkakaunawaan or pagkakaayos ng mayor ng San Juan ngayon at itong si Senator Jinggoy. Kaya pati yung mga tauhan niya sinabihan. So kaya siguro parang na-offend itong ating senador. San Juan. At yun ang sinabi, yun ang nireport sa akin. Bawal daw kumuha ng tulong sa mga estrada. Utos daw ng mayor. Okay? So medyo narindi yung tenga ko. Pumunta na ako dun. Mm-hmm. So, kina-question ko bakit ayaw magpabigyan ng tulong pagkagaling sa akin. Pagka sa ibang senador pwede, sa akin hindi pwede. Tapos, kinausap ko yung ayaw magpakita nung DSWD na city nila. So nagtanong-tanong ako, bakit ayaw nyo bang magbigay ako ng tulong dito? Unang-una, naging mayor ako dito. Pagkalawa, senador ako, pwede naman ako magbigay ng tulong kahit kanino. So, na-enkwentro ko yan yung babaeng yan. So, siya pa yung nagsabing huy sa akin Oy, senador, bakit? So, sabi ko, di huy ko rin. So, yun ang totoong nangyari. So, kinompronta ko sila. Tapos, ang malisyoso pa rin sa picture na yon, sa video na yon, yung isang staff ko na may hawak ng mic, na pinalalabas nila na may hawak na baril. Bata yun. Saka maraming pulis doon. Kung talaga may hawak na baril, di sana hinuli yung staff ko. Kung talagang baril yun. Pangalawa, wala yung mayor dito noon nung panahon na naglalamerda sa Amerika.
So yun ang buong katotohanan niya. So nagkaroon kami ng kwentro. Ayaw tumanggap ng tulong galing sa amin. At hindi lang yan isang beses, Joyce. Naalala mo yung pinakulong ako niyan, nag-distribute ako ng bakos during the pandemic. Wala raw akong permit. Pambihira, naging mayor ako dyan. Lahat ng tulong, basta mayor sa kuna, ina-accept ko lahat yung mga donation. Ito, perishable items to that needed to be disposed right away. Pinakulong nila ako. Pangalawa, nung nagkasunog din dito sa isang barangay, hindi rin ako pinagbigyan. Pangatlo, ako sumulat yung aking opisina sa tanggapan ng mayor, nanghihiram ng basketball court para makapagbigay na ayuda sa San Juan. Hindi rin ako pinahiram. Anong klase yun? Tapos ako ngayon nung masama, matagal yung video na yan, ngayon lang nila pilalabas. Bakit? Very suspicious naman yung timing, porket na-acquit ako rin sa aking mga kaso. Nagpatong-patong na yung samaan ng loob ni Senator Jinggoy Estrada, no? Dito sa mayor ng San Juan at itong mga staff, syempre utos ng mayor yan, no? At doon nagtatrabaho yan, kaya sa kanila muna dadaan to si Senator Jinggoy bago doon sa mayor, no? So parang hinaharang pagdating sa mga Estrada, ayaw kumuha o humingi na manggagaling na tulong dito sa mga Estrada. So ano kaya ang ginawa ng mga Estrada doon sa San Juan, no? Pero siguro naman hindi buong San Juan, kundi doon lang sa office ng mayor. So baka meron silang hindi pagkakasunduan o baka nagkaroon sila ng pagtatalo o paglaban kasi nagkaroon ng eleksyon dati. Diba? Ganun lang ba yun? Makakapanira sila ng tao? Apo. Senator, tanong ko lang po kasi nabanggit ho ni Ms. Pia kanina na hindi daw ho sakop ng kanyang trabaho yung hinihingi po natin na I think yung listahan nga po and yung access para ho kayo makapagbigay ng tulong sa mga residente ho natin. So ito po bang video na ito, kumbaga coincidental lang na siya yung ating nakausap at that moment or siya po talaga yung hinanap natin nung panahon ho na yan? Hindi. Bata talaga ni Mayor yan. Yan ang lumapit sa akin doon sa evacuation center. Yan ang humarap sa akin. Okay. Tapos bigla siyang tumalikod. Opo. Kaya Senator, hinabol ko siya. Kasi may pagkabastos eh. Tapos ngayon ako sasabihin bully. ang sabi po ni... Napakasinungaling yan. Opo. Senator, ang sabi po ni Ms. Pia, yung kuha daw po nung video na ito ay sa staff ho ninyo. Nagtataka daw ho siya paano daw ho ito na-upload at yung timing daw ho, April pa ho ito eh. So bakit ho kaya ganon? Baka may alam lang ho kayo kung paano ho ito Wala na-upload. po ako alam dyan sa video na yan. Wala po ako alam. Pero staff po ninyo yung kumuha timing, nung very video? Suspicious, Joyce, very Apo. suspicious yung timing ng paglabas ng video. That happened April 18 pa. Oo, ang tagal na ho. Kaya nga, baka nila palalabas ngayon? Para makapanira lang? Hindi, pero yung video daw, sir, would you confirm is staff nyo daw ho yung kumuha nito, nung No, video? I don't think so. Hindi ho. Oo. Kasi yun naman ho yung side ho ni Ms. Pia. Sabi lang nila yun. Oo. Sabi lang nila yun. Sila, syempre, magsisinungaling yun. Mana-mana lang yan eh. Reaction nyo ho, ang sabi ho ni Ms. Pia kanina, yun nga din, yung pag-timing ng pag-viral itong video ay nataon ho sa pagkakataong meron hong nilabas na very crucial decision ng Sandigan Bayan sa kaso ho ninyo. Kaya nga, sino ba nagpapalabas? Di sila. Sila nagpalabas niyan. Just because I was acquitted of the charges of bribery before the Sandigan Bayan, bigla na ilalabas yan. Kasiraan ko. Hindi naman alam ng tao ng punot dulo niyan nangyari, kaya kinamporta ko yung babae niyan. Kasi ayaw nga na humingi ng tulong sa mga Estrada. Huwag daw humingi ng tulong sa mga magkakapatid. Proven na yan. Inumerate ko na yung mga ginawa niyan. Yung mayor na yan. Una yung bangos, pinakulong niya ako, pinahuli niya ako, isang batalyon na pulis ang humuli sa akin. Wala naman charges of final sa akin. Pangalawa ay magpagamit ng basketball court, magbibigay sana ako ng ayuda sa ating mga kababayan dito sa San Juan. Siyempre naging mayor po ako rito. Naroon nga kasabihan, charity begins at home. Siyempre unahin ko yung mga kababayan ko na nangangailangan dito.
Okay. Pero yung resolution nito, Senator Jinggoy, after this encounter, naging maayos na ho ba yung sistema? Meaning natuloy ho ba yung balak ho ninyo na pagbibigay ng Natuloy yung tulong? pagbibigay ko ng ayuda na 10,000 pesos per family in a different venue. Okay. In a different venue. Imagine yung mga nasunugan doon yung mga taong nasunugan doon sa evacuation center, pinalipat pa namin doon sa ibang venue. Imagine, nahirapan pa yung mga taong pumunta para lang makakuha ng ayuda dahil ayaw ko papasukin doon. Imbis na doon nila ako mamigay, ayaw ko papasukin. Okay. Sige po. At least nabigyan ho ng linaw, Senator Jinggoy, at mahalaga din ho na nakuha namin ang panig ho ninyo para fair at balance naman ho tayo dito po sa pagtalakay ho namin. Opo, mag-iingat ho kayo, Senator Jinggoy. Maraming salamat po at kahit Sunday evening, kayo po ay sumagot sa aming tawag. Maraming salamat po, Senator. Thank you, thank you. Thank you po. Yan po si Okay, ayun, at least kahit tayo, mga nanonood po ngayon dito, mga boss idol, mga OFW nating mga bagong bayani dyan, na kung nanonood din po kayo, at least nalinawan tayo kung ano ba yung kumakalat na viral video patungkol dito kay Senator Jinggoy Estrada. No? So, both side, nagkaroon sila ng paliwanagan. Kayo na lang po bahalang umintindi kung sino ba talaga ang tama at sino po ba nagsasabi ng katotohanan. Comment down below po at pag-usapan po natin yan. No? At hanggang sa muli po, ito po si Tio Paing ang nagsasabi palagi, life is short, be happy, and world peace. Kapayapaan lang, no? Para lahat tayo happy.